Good evening guys, magandang gabi sa inyong lahat. So pag-usapan natin ngayon guys yung about sa mooring operation sa barko. So ano nga ba yung mga sinusunod natin na proper procedure during mooring operation, no? Arrival at saka departure. The views and opinions expressed in this video are those of the video owner and vlogger and do not necessarily reflect the policies and position of the employer, the company, and its management. So actually sa barko, meron naman tayong training na kinakandak, no? About mooring operation. So that is 3 monthly. Every 3 months nagkakandak ng training si Chief Officer sa lahat ng mga involved na mga crew about sa mooring operation. Then makikita nyo rin yung mga equipment maintenance, no? Or mooring lines specification doon sa mooring line management plan natin. So unahin natin yung before arrival mooring procedure, no? Sa gabi, syempre, no, dapat i-check nyo kung naka-switch on na yung mga deck lights, or kung hindi pa pwedeng i-switch on ng bridge yung mga deck lights, then kailangan may dala kayong flashlight. Yan, katulad yan, meron akong dalang flashlight. Kasi may mga area talaga na hindi pa pwedeng i-switch on yung deck light not unless nasa puerto na, no? Kasi unsafe yun sa navigation, maraming ilaw. So dito pala sa company na to guys, as third officer, in charge ako doon sa forward station, kasama ko si Boson at saka yung dalawang deckhand. Yan yung team ko. Siyempre ako yung in charge diyan sa operation sa forward. Siyempre as the team leader, no, dapat i-check mo yung mga kasama mo lagi, yung team mo, kung naka-complete proper PPE, no? As per our PPE metrics on board, no? Dapat kumpleto yan, may helmet, lahat merong kumpleto dapat. Tapos yung sunod, dapat i-check mo yung communication mo sa bridge. Kung naririnig ka nila, i-check mo yung radio mo, no? At kung kinakailangan guys, i-check mo rin yung mga backup means of communication mo. Ibig sabihin, yung telepono sa forward, pwede mo rin i-try yun. At saka yung mga talkback system, no, i-try mo rin para sigurado kang maririnig. At hanggat kung kaya, magdala ka na rin ng extra na radyo mo, no? Or kaya sila maestro, dapat meron din silang additional na radio para hindi kayo mawalan. In case na masira yung isa, meron kayong backup, no? Tsaka bago nga pala yan guys, syempre magkakandak ka rin ng toolbox meeting sa kanila, no? Yung binibigay sa iyo na information ni Kapitan, ibibigay naman yan sa inyo ni second mate. Si second mate kasi sa up station, ikaw sa forward. Yung mga information na galing sa bridge kay Kapitan, ipapadala niya ngayon yan sa forward tsaka sa up station, no? Then ikaw na ngayon ang magkakandak ng toolbox meeting doon sa mga kasama mo sa proa. So ikaw na magbibigay sa kanila ng information, halimbawa kung ano yung mooring arrangement, yung tag arrangement, yan. Kung ano yung mga duty ng bawat crew, kung sino yung maghahawak ng mooring winch, at saka yung sino yung mag-a-assist ng lubid, yan. At i-discuss mo lang rin sa kanila guys na pinakabawal talaga is yung umapak kayo sa mooring line habang binibira ito, no? Bawal yun. At saka as officer in charge, ikaw rin ang titingnan mo rin yung naghahawak ng control ng mooring winch. Baka mamaya hindi siya marunong mawak o kaya naman hindi pa siya sanay mag-operate ng winch. So delikado, no? So importante rin dyan guys yung mga hand signal, no? Dapat meron kayong hand signal na madaling maintindihan. Tsaka i-remind mo rin sila lagi guys na huwag masyadong naglalalapit dyan sa mooring winch na ginagamit, no? At saka syempre, pag may mga binibira kayong lubid, wag din kayo naglalakad doon. Isa delikado yon. So pag ikaw din yung opisyal, i-check mo rin kung walang mga masyadong obstruction doon sa mooring station nyo, no? Dapat clear yon. Tapos guys, bago magsimula, syempre, i-confirm mo rin kay Boson kung ano kailangan ng i-preheat yung hydraulic motor, no? Kung kailangan natin ng mga cooling water, ganyan. So, i-confirm mo kay Boson kung naka-start na, ganon, para at least ma-preheat yung hydraulic motor bago gamitin para iwas sa tagas. Tapos yung emergency stop button, no, dapat clear 'yon na in case of emergency, madali nating maipara yung mooring winch. I-check nyo rin 'yon bago
kayo mag-operate ng inyong mooring winch. Tapos i-check nyo na rin yung mga heaving lines nyo, yung mga tagline kung ready na, no? Then kung lahat ay ready na, yung mooring station ready na sa forward, then report mo na sa bridge or kay kapitan na yung station nyo ready na for the operation. Or naka-standby na kayo sa forward, yan. Tandaan nyo lang lagi guys na during mooring operation, no? Lahat ng action nyo dapat nire-report nyo sa bridge. Lahat ng mga nangyayari sa forward na relevant sa operation, dapat ire-report nyo sa bridge, no? Then for example, dumating na yung mga yung mga tugboat. Yan. So dapat hindi muna kayo magbibira ng lubid nila o hindi nyo muna kukunin yung lubid nila not unless merong order sa bridge. Or kaya kailangan itanong nyo muna sa bridge kung kailangan na bang i-pick up yung tagline o hindi pa, no? So ayan. So kunwari nakapag mid-fast na kayo ng tagline nyo, itatanong nyo na ngayon sa bridge or kay kapitan kung ano yung final line arrangement, no? Ibig sabihin kung ano yung mauunang ipadala sa puerto, kung spring line first or kaya headline first, yan. Normally naman binibigay na rin ni kapitan yan, no, before dumating sa puerto. So kung kailangan din, no, i-report mo rin yung distansya ng barko nyo sa berth. Pag ikaw ay yung nasa forward o kaya may naunang barko dyan sa inyo sa unahan, so i-report mo rin yung distansya kung kailangan lang naman, kung manghingi si kapitan. O kaya masyadong concerning yung distansya nila, no? Ibig sabihin, mayroon pa tayong salida papuntang ahead pero malapit na sila, so kailangan mong inform din si kapitan, yung bridge, no? Wala namang masama doon. So yun, bago magpadala ng mooring line sa puerto, katulad nga ng sinabi ko kanina, lahat ng operation i-report nyo sa bridge o i-report nyo kay kapitan, no? Halimbawa, yung mooring line na-receive na ng shore o kaya start sending heaving line, start sending headline, ganyan. Or kaya headline made fast or spring line made fast ashore. Then kung may broken lights or kay may mga lines na nag-jump, so i-report mo lahat kay kapitan, no? Para at least alam nila yung nangyayari sa forward at saka sa aft station. Yan ang purpose nila dyan. Para kunwari may mga mangyaring masama, ma-report agad ni kapitan sa piloto para hindi agad magdire-diretso yung operation, hindi maabirya. Pero uulitin ko lang guys, no, bago mag-send ng heaving lines o kaya mooring lines sa puerto, make sure lang na may order na yon galing kay kapitan. At saka guys, regarding pala sa ating heaving line, no, huwag kayong gagamit ng heaving line na merong additional weight, no? Or kaya yung pabigat, no? Kasi delikado yun pag may natamaan pag hinagis nyo. Then pwede mo rin i-confirm kay kapitan guys kung ilan yung ipapadalang lubid. Halimbawa, 2 sabay or 1 by 1. So pwede mo rin itanong nun para ma-confirm nyo bago kayo magbigay ng lubid sa puerto. Make sure lang guys na lahat ng operation nyo during that time sa mooring, dapat alerto lahat ng crew, no, para iwas disgrasya, lalong lalo na sa gabi. Katulad nito, sa gabi yung operation namin, so dapat medyo alerto ka kasi yung delikado. Isang bagay pa na babantayan nyo is yung pag area kayo ng lubid, no, wag sobra-sobra naman kasi mamaya lalo sa pupa sa aft station, pag nag-area kayo ng sobra-sobra dyan, pupunta yun sa malalim, then may stuck yun dun sa propeller, may tsansa, no? So kailangan habang binibira nila, doon lang sasabayan nyo lang siya ng area, ganon. Tsaka kung meron mang problema, kung may na-stuck na mga lubid, inform nyo agad yung bridge. Kailangan ma-inform agad yung bridge, no? Kasi baka may gagawin sila, nagmamaniobra pa sila, so para maipara agad nila yung makina, ma-stop agad yung propeller, ganon. O kaya para maiwasan na rin na umabante pa at umatras para hindi maputol yung lubid kung sakali. So tandaan nyo na pag naputol ang lubid, hindi yung lubid yung iniingatan natin nyo, ang iniingatan natin yung tao. Kasi mamaya pag naputol yan, papalo yan sa tao, so delikado, marami nang nadidisgrasya dyan. So ayun, yun lang yun. Ngayon, after ng mooring, so i-check nyo na lang yung mga gamit, katulad ng rat guard kung nakalagay na. Minsan yung iba meron pang sleeves yan, no? Tapos yung ating mga brakes kung naka-secured na, no? Kung wala nang problema, kung libre na lahat, so ayos na yon.
So I hope meron kayong nakuhang kahit kaunting idea dito sa video natin. Yan yung trabaho ng third officer sa barko sa mooring operation. Yan. Yan yung mga proper procedure sa mooring operation na dapat binabantayan as third officers. Maraming salamat sa laging nanonood sa atin. Pwede kayong mag-subscribe dyan sa ating YouTube channel. Libre lang yan, walang bayad, no? Then kita-kita ulit tayo sa sunod na video. Thank you.